Ate Chingli, may bigla ang thunderstorm ngayong araw, kaya kailangang i-update ang flight path. Huayuan siyang 755, may biglaang malakas na ulan sa Guangzhou. Pakisunod ang bagong procedure para sa pag-iwas sa bagyo. Huayuan siyang 755, sumagot ka kung natanggap mo ito. Natanggap na ng Huayuan siyang 755. Talagang ikaw ang bida sa ating control center. Sa loob lang ng 1 minuto ay na-update mo na ang flight route. Dahil kay kapitan mo kaya pumunta si Ate Chingli dito sa ating control center. Ang pangarap niya ay ang maging isang piloto talaga. Yi Qingli, kung ipipilit mong makipagkita kay Mu Huayuan na isang mahirap na lalaki, ituturing ko na wala na akong anak. Ngayon ang pang 2,535 araw. Mula nang isuko ko ang pangarap kong lumipad at ang pagiging anak ng pamilyang Shen para hintayin ang ligtas na paglapag ni Mu Huayuan at ito rin ang 7 taon ng aming kasal. Ate Kingli, ang iyong kapitan mo ay ligtas ng nakalapag. Maligayang pagbabalik ng ligtas. Napagod ka ba? Salamat, kapitan mo. Ang bango naman. At, salamat din, Ate Chingli. Matagal nang hindi nagkita ang mag-asawang Mu. Xiao, ihahatid na kita sa inyo para hindi na tayo maging third wheel dito. Ayos lang? Mamaya ay pupunta kami sa bar para uminom. Huayuan, mas sweet dapat kayo dahil ngayon lang ulit nagkita. Mahigit kalahating buwan ka ring hindi nakauwi. Umuwi ka muna para samahan si Ate Chingli. Ito na ang huling pagkakataon na maibibigay ko sa iyo. Bumalik ka na muna. Huayuan, yamot ka na kay Ate Chingli. Bakit hindi ka pa makipaghiwalay sa kanya? Matagal ko nang gustong makipaghiwalay. Pero ayaw niyang pumayag. Bakit? Dahil hindi niya kayang wala ako. Sa trabaho man o sa buhay, ayaw niya akong tantanan. Kaya naman pala tuwing nakikita mo siya, mukhang pagod na pagod ka. Ye Qingli, yung pag-uusap namin ni Xiao kanina, narinig mo ba lahat? Oo. Talaga bang magre-resign ka na? Aprobado na ito. Pumunta lang ako rito para sabihan ka. At saka, pinirmahan ko na rin ang divorce papers na iniwan ko sa bahay. Hindi na kita kukulitin pa. Huayuan, sa tingin ko naman ay hindi siya mapilit. Ngayong maayos na ang lahat, malaya ka na. Masyado mo siyang minamaliit. Mag-isa na lang siya sa buhay, kaya imposible na basta-basta na lang niya akong pakakawalan. Gawa-gawa lang niya ang mga kalokohang ito. Tara na, pumunta tayo sa bar.
Senyorito, bakit po uminom na naman kayo ng ganito karami? Aling Joe? Yung madalas kong gamitin na gamot sa sakit ng ulo, nasaan na? Dalhin mo rito sa akin. Senyorito, si Madam po ang laging nagmamasahe sa inyo. Madam, gabing-gabi na. Bakit ngayon ka lang nakabalik? At may sugat ka pa. Kailangan laging uminom ni Huayuan para sa trabaho, kaya sumasakit ang ulo niya pagkatapos. Pumunta ako sa bundok para sa isang matandang doktor at may natutunan akong mga teknik sa masahe para matulungan siyang guminhawa ang pakiramdam at para makatulog siya ng mahimbing. Nasaan siya? Papuntahin mo siya rito. Nag-impake na po si Madam at umalis na? Nag-iwan din po siya ng divorce papers. Ye Qingli, napakagaling mo talaga. Kung talagang matapang ka, huwag ka nang babalik habang buhay. Pa, Nahirapan ka siguro sa labas, no? Umuwi ka na sa atin, anak. pa. Pa, hindi po ako naging mabuting anak. Hindi ko po dapat ginawa iyon para kay Mu Huayuan hanggang sa puntong tinalikuran ko ang relasyon nating mag-ama. Nagkamali po ako. Tumayo ka na. Normal lang na magkamali sa pagpili ng tao. Hindi ka sinisisi ni Papa. Ano? Anong nangyari sa'yo? May malalang sakit po ako sa sikmura. Nag-resign na po ako at balak ko nang magpagaling para magpatuloy sa buhay. Walang hiyang muhuayuan na iyon. Gaano ka ba niya pinahirapan? May kilala si Papa na isang mahusay na doktor na ang pangalan ay Ji Shichuan. Dati siyang nag-apply sa yunting natin bilang isang medical officer. Pupuntahan natin siya bukas. Ji Shichuan. Ji Shichuan. Tama na. Tama na. Tumigil kayo. May isa pang nagpunta rito. Ibigay mo rin ang bayad para sa proteksyon. Ito sa inyo na? Siya kaya iyon? Pinapasundo sa atin ang medical expert na magtatrabaho sa kumpanya, si Ji Shichuan. Balita ko, hindi lang siya napakahusay sa medisina, napakagwapo pa niya. Kahit gaano pa siya kagwapo, hindi niya malalampasan si Huayuan. Tama ka. Wala talagang mas kagwapo pa kay kapitan mo. Si Yao, sina Kapitan Mo at Ye Qingli ay hiwalay na. Magpapakasal na ba kayo? Siyempre naman, hindi marunong mag-ayos si Ye Qingli. Mukha na siyang 40 taong gulang na matandang ginang. Ang isang tulad ko na batang magandang flight attendant ang itinadhana para kay Kapitan Mo. Sino ito? Napakaganda at napaka-cool niya. Ye Qingli? Ye Qingli,
Ye Qingli, ganyan ang suot mo. Hanggang sa hindi ka na kailangan ni Huayuan, tsaka mo lang naisipang umakit ng lalaki. Gawain mo yan at wala akong balak gawin yan. Ikaw, sinasabi mo lang yan dahil hindi mo ako mapantayan, kaya mo yan nasasabi. Tama. Sa isang babaeng nasa middle age na tulad niya, kahit ano pang ayos niya, wala ring lilingon sa kanya. Siya na siguro si Dr. G. Ang gwapo niya. Oo nga. Xiao, nandyan na si Dr. G. Tayo na. Dr. G. Matagal na tayong hindi nagkita. Matagal na tayong hindi nagkita. Alam ko na ang kalagayan mo. At ngayon, dadalhin na kita sa ospital para magpagamot. Sige po. Dapat ay tayo ang susundo kay Dr. G papuntang Huayuan Aviation para sa kanyang tungkulin. Pero bigla siyang inagaw ni Ye Qingli. Gusto niya lang talagang sumikat, diba? Walang hiya. Ihahatid muna kita sa ward para makapagpahinga at ngayong hapon na ang operasyon mo. Sige po. Ye Qingli. Alam ko namang nag-iinarte lang si Ye Qingli, hindi niya kayang lumayo sa akin. May sakit ka. Umalis ka na sa trabaho. Mula nang iwan ko si kapitan mo, ang katawan ko ay gumaan ng pakiramdam. Bakit naman ako magkakasakit? Kung hindi ka naman pala may sakit, bakit ka sumasama sa doktor na ito? Sinasadya mo ba akong pagselosin? Iwalay na tayo. Kaya pakiusap kapitan mo, huwag ka nang mag-ilusyon. Ye Qingli. Kaya kitang bigyan ng bahay, kotse, pera, at pati trabaho. Ang mahirap na doktor na ito ay walang maibibigay sa iyo. Hindi ako pulube para mangailangan ng limos mo. Ang pag-ibig mong walang saysay, hindi ko kailangan at hindi ko rin hinahanap. Pwede ba, huwag ka nang mag-eskandalo? Kung magpapakumbaba ka ngayon, hahayaan kitang bumalik sa pamilyang mo. Pamilyang mo. Hinding-hindi na ako babalik doon. Ye Qingli, hindi ka naman ganyan dati. Noon, kahit anong gawin ko, hindi ka nagagalit. At lagi ka lang sunod-sunuran sa bahay. Noon ay dahil sa nakakatawang pagmamahal ko para sa iyo, pero ngayon gising na ako sa katotohanan. Hindi mo deserve ang mahalin, lalong hindi mo deserve ang mga sakripisyo ko. Tapos na ang lahat sa atin. Ikaw. At ako, maghiwalay na tayo ng maayos. Gagamit tayo ng pampatulog sa operasyon. May konting hapdi ang anesthesia. Kung sobrang sakit, kagatin mo lang ito. Maligayang pagbabalik ng ligtas. Salamat po, kapitan mo. Matagal ko na rin gustong makipaghiwalay. Pero alam kong hindi niya iyon magagawa. Bakit po? Dahil hindi niya kayang mabuhay nang wala ako. Ye Qingli. Ang makita mo ngayon ang totoong mukha ni Mu Huayuan ay isang malaking awa mula sa langit. Siguradong malalampasan ko ang sakit na ito at mabubuhay ako ng masigla. Matulog ka na muna ng mabuti. Qingli, kumusta ka na? Uncle, naging matagumpay po ang operasyon. Qingli, okay ka lang ba? Pa, gusto ko pong ituloy ang pangarap kong paglipad.
kapag gumaling na ako. Para na rin sa huling hiling ni Mama. Sige. Ang kapitan mo ko, kung mismo na si Ate Chingli, puntahan mo na siya mismo. Bakit mo pinahihirapan ang sarili mo na uminom mag-isa? Pupuntahan ko siya? Tingnan natin kung hanggang kailan niya balak mag-inarte. Kapag iniwan niya ako, siya lang ang mahihirapan. Babae kasi siya, mahiyain lang. At saka, hindi talaga maayos ang kalusugan niya, mahirap na kapag mag-isa siya sa labas, baka kung ano ang mangyari. Noong aksidente sa kotse 1 taon na ang nakakalipas, matapos niyang mawalan ng bata, hindi na naging maayos ang katawan niya. Nawalan ng bata? Huwag mong sabihin, bilang asawa niya, hindi mo man lang alam na nawalan siya ng bata? Aling Zhao? Aling Zhao? 1 taon na ang nakalipas mula nung aksidente. Ano ba talaga ang nangyari? Senyorito, 1 taon na ang nakalipas, totoong na aksidente ang madam. Noong oras na iyon, sa kabila ng lahat, nagawa pa niyang tawagan kayo. Senyorito, di ba't ngayong gabi ang balik ng inyong flight? Ang madam, may nangyaring masama sa kanya? Maliban sa pag-uutos ng pag-uutos doon sa control center, ano pa bang pwedeng mangyari sa kanya? Simula ngayon, ayoko nang malaman ang tungkol sa kanya. Huayuan, may magandang palengke sa malapit. Pasyal tayo mamaya. Sige? Bakit hindi ka lumipad pabalik kagabi? Pati ba naman ang pagbalik ko, kailangan mo ng desisyonan? Hindi ba't sobra na iyan? Kahapon ang ating wedding anniversary. May inihanda sana akong sorpresa para sa iyo, pero Wedding anniversary? Ganoon ba ka-importante iyon? At saka hindi ko kailangan ng regalo. Ang regalong gusto niya palang ibigay ay ang anak natin. Si Ye Qingli ang hindi makakaalis sa tabi ko. Basta't bumalik na siya ngayon, ang tungkol sa diborsyo at pagbibitiw niya ay kakalimutan ko na. Alam ko na, babalik at babalik si Ye Qingli sa akin. Huayuan. 1 linggo ka nang hindi pumupunta sa opisina, medyo nag-aalala ako sa'yo, kaya pinuntahan kita rito. Nagdala rin ako ng peach pastries. Tuwing may flight ako, palaging ipinagluluto ako ni Ye Qingli. Siguradong ipinadala niya ito sa pamamagitan ni Xiao. Pero ako mismo ang gumawa nito, at nilagyan ko pa ito ng mga mani. May allergy ako sa mani. Pasensya na, Huayuan. Hindi ko alam na may allergy ka. Mag-iingat na ako sa susunod. At ngayon, ang residensya ng mga Mu ay kailangan pa ng babaeng amo. Baka pwede na akong lumipat ngayong... Medyo pagod na ako. Magpapahinga na muna ako. Huayuan? 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 Mahal. Bakit mas maaga ka pang gumising kaysa sa akin na may maagang flight? nabalitaan ko kay Aling Zhao na paborito mo ang peach pastries noong bata ka pa, kaya gumawa ako ng ilan, tikman mo, walang mani ang mga iyan. Subuan mo ako.
Masarap ba? Masarap. Gagawa ako nito ng madalas sa susunod. Yeching Lee, hanggang kailan mo ba itutuloy ang pakikipagdiborsyo mong iyan? Seryoso ako sa pakikipagdiborsyo. Ngayong hiwalay na tayo, pakiusap kapitan mo. Sa susunod ay wag mo na akong guguluhin. Sabi mo yan, makikipaghiwalay ka, bukas ng alas 10 sa Civil Affairs Bureau, aayusin natin ang mga papeles ng diborsyo. Ang usapan ay alas 7 ng gabi. Pero 5 minuto na ang nakalipas. Alam kong ayaw mo talagang makipaghiwalay. Pasensya na, na-traffic ako sa daan, tara na. Yeching Lee, wala kang matatakbuhan o masasandigan kapag iniwan mo ako. Mapupunta ka lang sa kalsada at mawawalan ng tirahan. Mayroon akong mauuwian. Hindi ako pumunta rito para makipag-away sa iyo. Pumasok na tayo sa loob. May bahay? Huwag mo na akong paglaruan ng mga pakipot mong diskarte, hindi mo ako kayang iwan. Muhuway Yuan. Sa hitsura mong iyan ngayon, pakiramdam ko ay ang 7 taon kong paghihirap ay naging walang kwenta. Ngayong nasa tabi kita sa bawat segundo, nasusuka ako. Anong gagawin mo? Uuwi tayo. Hindi ako sasama sa iyo pabalik. Sinasabi ko sa iyo, ang mga gusto ko, wala pang sinumang nangangahas na tumanggi sa akin. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo siya. Bitawan mo siya. Iuuwi ko na ang asawa ko. Bakit nakikialam ang isang katulad mong estranghero? Yeching Lee, sabi mo kanina ay may bahay ka ng mauuwian. Ibig bang sabihin ay matagal ka na sa bahay niya at may nangyari na sa inyo? Sinasabi ko sa iyo, hindi pa tayo hiwalay. Muhuway Yuan. Nakasusuka ka talaga. Dahil hindi ka naman pala rito pumunta para sa diborsyo natin, magkita na lang tayo sa korte. Dr. G, tayo na. Yeching Lee, sinasabi ko sa iyo, maraming babae ang nakapaligid sa akin. Kapag sumama ka sa kanya ngayon, wala na talaga tayong pag-asa pang magkaayos. Mas mabuti pa nga iyon. Huway Yuan, nabalitaan ko kay Captain Gu na pumunta ka rito sa Civil Affairs Bureau para asikasuhin ang diborsyo nyo. Pagkatapos niyan, maaari na tayong magsama ng malaya at ng marangal. Yeching Lee, iyang pamilyang mo na ayaw mong balikan. Maraming babae ang nagkakandarapang makapasok diyan. Hindi ba't pangarap mong maging donya ng pamilyang mo? Ngayon din ay isasama kita pabalik sa residensya ng mga mo. Yeching Lee, ngayong wala ka na, ito na ang normal kong buhay. Huway Yuan. Ito ang kama natin para sa ating kasal. Huway Yuan, anong nangyari? Sasabihan ko si Aling Zhou na ihanda ang guest room para sa iyo. Huway Yuan, ayaw kong matulog sa guest room. Huway Yuan. Yeching Lee, mas mabuting huwag mo nang sagutin ang tawag ko habang buhay. Senyorito, handa na po ang guest room. Sige, Senyorito, nag-aalala po ba kayo tungkol sa asawa nyo? Kung hihingi po kayo ng tawad sa kanya ngayon, baka sakaling bumalik pa siya. ako hihingi ng tawad sa kanya? Ako pang magbababa ng pride at hihingi ng tawad sa kanya.
7 taon na kayong kasal ni Madam. Napakaganda ng samahan niyo noon. Ngayon, si Madam, siguradong dahil lang ito sa isang bagay, nagtatampo lang siya sa iyo at gusto lang niyang magbago ka. Hinding-hindi ako hihingi ng paumanhin. Sa pag-alis niya, siya lang ang magsisisi. Mahal, ito ang regalo ko sa'yo. Regalo para sa ating anibersaryo. Magiging tatay na ako. Magiging tatay na ako. Salamat, mahal. Ngayon ang anibersaryo namin ni Huayuan ng aming kasal. Gusto kong ibigay sa kanya ang regalong ito. Siguradong kanina pa siya naghihintay sa akin sa bahay. Anak. Anak. Ang anak ko. Siguro kung nasagot ang tawag na iyon, ay nandito pa sana ang anak ko. Lahat tayo ay nagkakamaling magmahal at nagkakamali ng desisyon. Ayos lang iyan? Umiyak ka lang kung gusto mo. Hindi ako nalulungkot para sa kanya, kundi para sa aking nawalang anak na hindi nabigyan ng katarungan. Bukas, maghahain ako sa korte ng petisyon para sa diborsyo, para tuluyan nang makipaghiwalay sa kanya. Pagkalabas ko ng ospital, ibubuhos ko na ang lahat ng aking atensyon sa pangarap kong maging piloto. Sige, susuportahan ka namin ni Tito. Sige po. Chairman, ito po ang resulta ng pagsusulit ng dalaga para sa pagkapiloto. Gaya ng inaasahan sa anak ni Shen Huiping. Chairman Shen. Ang physical exam ni Yi Qingli at ang actual flight test ay pasado na. Handa na po siyang lumipad kahit anong oras. Sige po. Dad, ngayong hapon, ipaghahanda kita ng isang simpleng welcome ceremony. Mag-iimbita ako ng mga bigatin sa aviation industry para makilala mo sila at makapag-usap kayo ng mabuti. Sige. Senyorito, pangatlong beses na itong ipinadala ng korte ang hatol. Mas mabuting lagdaan mo na po ito kung hindi kayo lalagda. Sa huli ay magpapasya pa rin ang korte na ipawalang bisa ang inyong kasal. Hayaan mo silang maghusga. Mu Huayuan, kalahating buwan kang hindi lumipad dahil lang kay Ye Qingli. Paano ko pa ipagkakatiwala sa iyo ang Huayuan Aviation? Anong mapapala mo kay Ye Qingli? Araw-araw, bukod sa trabaho, pagluluto at gawaing bahay, wala siyang alam sa pakikihalubilo sa high society. Tama na. May mali ba sa sinabi ko? Mu Huayuan, nandito ako para sabihin sa'yo, para kay Yunting Aviation ay may gaganaping welcome ceremony ngayon. Kung mapapaganda natin ang ugnayan sa Yunting Aviation, tayo na ang mangunguna sa aviation industry. Mamayang hapon, dapat kang pumunta sa seremonya. Narinig mo ba? Ye Qingli. Ye Qingli. Anong ginagawa mo rito? Huayuan ay naglalasing lang sa bahay araw-araw. Kasalanan mo itong lahat, malas ka. Ikaw, Sige, tawagin mo akong malas. Madam Mu, pinapakita lang nito na wala kang breeding. Ikaw. Kapitan, ngayon natuto ka na ring manggaya? Ang anak ko ay naging kapitan, at naging kapitan ka na rin. Alam ko na, hindi mo lang kayang iwan ang magaling kong anak. Kung talagang hindi ko siya kayang bitawan, bakit hindi ako pumunta sa inyong Huayuan Aviation?
Dahil iyon sa gulo ng divorce nyo, na hindi na maayos at nahihiya ka nang bumalik. Pumasok ka sa Yunting Aviation at naging kapitan, hindi ba para lang magkaroon ka ng koneksyon sa amin? Nandito ako ngayon para makipagtulungan kay Chairman Shen. Sa oras na iyon, ang Huayuan Aviation namin ay hindi mo na kayang abutin. Sigurado ka bang maabot mo sila? Assistant Lin, pakiusap. Paalisin mo siya. Opo. Security. Anong ginagawa nyo? Bitiwan nyo ako. Nandito ako para kay Chairman Shen. Anong ginagawa nyo? Bitawan nyo ako. Narito ako para hanapin si Chairman Shen. Hello! Mu Huayuan, nasaan ka na? Hindi ba't dapat ay nandoon ka sa Yunting Aviation? Inapi na naman ng babaeng si Ye Qingli ang nanay mo. Bakit nandoon si Ye Qingli sa Yunting Aviation? Pupunta na ako agad diyan? Nagpapasalamat ako sa industriya ng abyasyon at sa pagdalo ng mga kagalang-galang nating senior. Nagpapasalamat din ako kay Chairman Shen sa inihanda niyang welcome ceremony para sa akin. Dahil dito, mas marami pa akong matututunang kaalaman mula sa inyong lahat. Papasukin niyo ako. Sabi nang papasukin niyo ako. Qingli. Ikaw nga talaga. Qingli. Ikaw nga talaga. Sino po siya? Chairman Shen, President Gu, President Fu, at sa inyong lahat ng mga kapitan, siya po ang aking anak, ang presidente at kapitan ng Huayuan Aviation. Qingli, hindi mo naman kailangang para sa akin ay maging isang piloto. Ang posisyon para sa controller sa Huayuan Aviation ay laging nakalaan para sa iyo. Para sa iyo, Mu Huayuan, paano mo nagagawang maging ordinaryo na nga lang? Pero ang lakas pa rin ng loob mo? Talagang sumusobra ka na ah. Ye Qingli, isa ka lang namang asawang hiniwalayan ng aming pamilyang Mu na isang itinakwil na babae. Tama na. Ang aming Yunting ay hindi nyo basta-basta mapapasok. Chairman Shen, isa siyang babae, 7 taon siyang naging kontroler, at pinagsilbihan ng aming Huayuan ng napakatagal, paano siya magiging isang kapitan. Pakiusap po, Chairman Shen, para sa kaligtasan, mag-isip-isip po kayo ng mabuti. Ang aming mga kapitan ay pawang mga nakapasa sa propesyonal na pagsusulit. Hindi namin kailangan ng isang maliit na kumpanya ng eroplano para diktahan kami. Mga tauhan? Sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na papasukin ng kahit sino rito? Paalisin sila agad. Chairman Shen, Qingli. narito po ako ng tapat. Ye Qingli, talagang pumasok lang yan sa Yunting Aviation dahil sa koneksyon. Kung walang sapat na galing bilang piloto, tiyak na magdudulot yan ng malaking kapahamakan sa huli. Nagkaroon ng biglaang pagbaha sa bus kahapon. At may mga kababayan tayong na-stranded doon, ang Yunting Aviation at iba pang mga airline ay nagpadala ng tulong. Ngayon naman, hayaang kapanayamin natin ang isa sa mga natatanging tumulong, si Kapitan Ye. Nabalitaan po namin kauna-unahan niyo itong flight at malubha ang landslide sa bus. Paano niyo po napanatili ang pagiging kalmado sa panganib, mabilis na nakapagdesisyon, at matagumpay na naibalik ang mga kababayan sa bansa? Nagkaroon ng biglaang pagbaha sa bus kahapon at may mga kababayan tayong na-stranded doon. Ang Yunting Aviation at iba pang mga airline ay nagpadala ng tulong. Ngayon naman, hayaan nyo kaming... Ang Huayuan Aviation din namin ay nagpadala ng rescue team. 7 taon ng piloto si Huayuan, kaya siguradong sa kanya ang parangal na iyon. Anak, para ipagdiwang ang misyon nating matagumpay na natapos, nagpa-reserve na si Mama sa Chahua Restaurant. Pumunta ka mamaya doon. Pa, Congratulations, Kapitan Ye, sa kauna-unahan mong flight, nailigtas mo agad ang ating mga kababayan.
Proud na proud ang papa sa'yo. May inihanda akong malaking regalo para sa'yo. Kukunin ko lang. Sige po. Ye Chingli, sinusundan mo ba ako? Bakit? Hindi ka ba naging maayos sa Yunting Aviation at gusto mong bumalik at sumipsip sa amin sa Huayuan? Sinasabi ko sa iyo, hindi iyan mangyayari. Ma, Anak, bakit nasugatan ang kamay mo? Dahil po sa support mission, nahirapan ka ng husto. Sa totoo lang, si Kuya Huayuan ay hindi naman. Halika na, nakapag-order na si Mama ng pagkain. Chingli? Nasugatan ako, pwede ka bang bumalik para alagaan ako? Gusto kong makain ang ginagawa mong peach pastry. Gusto mong alagaan ka ng pinakamamahal ko? Nananaginip ka ng gising. Chairman Shen, noong support mission sa bus, kami sa Huayuan Aviation ay nagpadala rin ng mga tauhan. Ang anak ko pa nga ang pinarangalan bilang pinakamahusay na individual. Ma, Tingnan niyo po, kung maaari bang magtulungan ang ating dalawang kumpanya upang magkaroon tayo ng ugnayan? Si Chingli naman ang tunay na pinakamahusay na individual. Ye Chingli? Talagang hindi iyan posible. Madam Mu, tingnan niyo po ng maigi. Ano ito nangyari? Gayong malinaw na naging controller siya sa loob ng 7 taon. Chingli? Bigla kang nagdesisyong maging isang piloto. Dahil ba ito sa akin? Hinding-hindi. 15 taon na ang nakakalipas, ang aking ina ay dahil sa maling utos ng isang controller, na aksidente ang eroplano at hindi na siya nagkamalay, hanggang sa sinabi ng ospital na hindi na siya magigising at kailangan na naming itigil ang pagpapagamot. Alam mo rin ang tungkol doon. Mula noon ay nagdesisyon na ako na ipagpatuloy ang pangarap ng nanay ko. Kaya lang, Sa hinaharap kapag piloto na ako, kailangang makahanap ako ng isang controller na magiging asawa ko na maghihintay sa aking pag-uwi. Chingle, hirap mong nakapasok sa advanced class para sa mga piloto at natapos mo na ang lahat ng pag-aaral at pagsusulit. Sigurado ka na bang iiwan mo ang lahat para maging isang controller? opo. Ayaw kong ang nangyari sa nanay ko noon ay mangyari muli kay Huayuan. Ang maging piloto ay ang pangarap ko. Tara na, Chingli. Ipagdiwang natin ang tagumpay mo. Siguradong ang iyong hinaharap ay magiging napakaganda. Sige po. Sa unang lipad pa lang ay nakakuha na agad ng parangal, dapat noon pa iniwan ni Ate Chingli ang pagiging controller para maging piloto. Ako ba talaga ang naging hadlang sa kanya? Nagkukunwari lang siya. Tingin ko ay ang walang hiyang si Ye Chingli, ang umakit kay Chairman Shen para harangan ang pagtutulungan ng ating dalawang pamilya. Chingli, miss na talaga kita. Pwede mo bang sagutin ang tawag ko? Huayuan, tama na ang pag-inom. Sa susunod, pagkatapos ng trabaho, pwede bang umuwi ka ng maaga? Maghihintay ako sa iyo sa bahay. Sige. Uuwi na ako agad. Muhuayuan, ayusin mo ang sarili mo. Dahil lang kay Ye Chingli, ang ganoong klase ng masamang babae, ay hindi karapat-dapat. Kahit sino pang ipakilala kong mayamang dilag sa'yo, ay mas higit pa sa babaeng si Ye Chingli. Iba si Ye Chingli sa kanila. Nagpakita na ang anak na babae ni Chairman Shen. Sumama ka sa akin sa Shen Residence bukas. Ito na ang huling pagkakataon nating makipagtulungan sa kumpanyang Yunting. Naiintindihan mo ba? Bilisan nyo? Bilis. Magpakitang gilas kayo. Miss, narito na po si Mu Huayuan at ang kanyang ina. Gusto niyo po ba silang paalisin? Wag na. Hindi na kailangang itago pa ang pagkatao ko. Ipaalam din natin sa kanila na hindi nila ako kayang abutin. Hindi ko kailangang sumipsip kay Muhuayuan para lang mabuhay. Masusunod po. Ang likod na yon? Bakit parang pamilyar? Miss Shen,
Ang rason ng pagpunta namin dito ay para sana hilingin sa inyo na sa harap ni Chairman Shen ay banggitin ang tungkol sa aming Huayuan Aviation para mas mapadali ang pagtutulungan ng dalawang kumpanya ng airline. Kung ayaw kayong tulungan ni Chairman Shen, wala na rin akong magagawa. Ye Qingli. Ye Qingli. Sabi ni Mama, kayo raw ni Chairman Shen ay may nakakahiyang relasyon. Hindi ako naniwala noon. Pero hindi ko akalain na nakatira ka na pala sa pamilyang Shen. Ye Qingli, ito na ba ang paraan mo para mabuhay? Bata man o matanda, papatulan mo talaga. Walang hiya ka. Ye Qingli, sa tingin ko ay dahil ito sa masyado kang pinalayaw ni Huayuan, tuturuan kita ngayong araw kung paano maging isang desenteng babae. Madam Mu, mahiya po kayo sa sarili nyo. Assistant Lin, paalisin sila. Ye Qingli, hindi ka naman ganyan dati. Gusto mo ba talagang manatili sa tabi ni Chairman Shen para lang maging isang babaeng sunod-sunuran? Ano man ang maging desisyon ko, wala na itong kinalaman kay Kapitan Mu. Lumabas na po kayo. Uuwi na muna tayo. Huayuan. Huayuan. Ye Qingli, hindi ba't mahilig kang umasa sa mga lalaki? Kung paano ka umangat dahil sa mga lalaki, sisiguraduhin kong babagsak ka rin ng ganoon. Huayuan, may naglabas ng balita na si Ate Qingli ay lihim na tinutustusan ni Chairman Shen. Kumalat na ang balitang ito sa buong aviation industry. Tingnan mo ito. Saan ba talaga nanggaling ang litratong ito? Hindi ko alam kung totoo ba o hindi. Ma, Isa lang siyang kapitan at naghanda pa talaga si Chairman Shen ng welcome ceremony para sa kanya. Iyon pala ay may lihim silang relasyon. Akala ko pa naman ay mayroon siyang tunay na galing. Yun pala, ay ginagamit lang niya ang kanyang ganda para manukso. Qingli. Ang litratong iyon ay ikinalat ng aking ina. Narito ako para humingi ng paumanhin sa iyo. Nandito ako para humingi ng tawad sa iyo. Hindi ko kailangan ng kahit anong tawad. Ngayon sa buong industriya ng aviation, laganap na ang mga usap-usapan tungkol sa iyo. Sa tingin mo ba ay makakapanatili ka pa rin ng kampante sa Yunting Aviation? Wala akong ginawang masama. At malinis ang konsensya ko. Qingli, Bitawan mo ako. Bitawan mo ako, Mu Huayuan. Hiwalay na tayo. Qingli, maniniwala ako sa iyo sa huling pagkakataon. Naniniwala akong mahal mo pa rin ako at sa inyo ni Chairman Shen ay walang anumang maruming ugnayan. Bumalik ka na sa akin, please. Mahal kita noon, pero hindi na ngayon. Sana sa susunod, ang kakayahan mong magmahal ay hindi ganyan kahuli sa aksyon. Qingli, pwede bang huwag ka nang gumawa ng gulo? Hindi mo ba gustong matupad ang pangarap mong maging piloto? Kaysa magmakaawa ka sa ibang tao, ay mas mabuting bumalik ka na lang sa tabi ko? Wala akong pinagmakaawaan na kahit sino. Ang pagiging piloto ay nakukuha ko sa sarili kong pagsisikap. Ye Qingli, kapag napagod na sa iyo si Chairman Shen, ay itatapon ka lang niya na parang basura. Siguradong pagsisisihan mo ito. Sino ang may lakas ng loob na gawin ito na siraan ang anak ko? Assistant Lin, linawin mo ang katotohanan sa internet. Pagkatapos, hanapin mo kung sino ang utak sa likod nito. Opo. Huayuan, pinuntahan mo si Ate Qingli kanina, di ba? Tungkol sa issue nila ni Chairman Shen, totoo ba yon o hindi? Masyado ka yata ngayong bakante? Ang mga flight para sa buwang ito, pupunuin ko ang schedule mo. Wag po. Isipin mo na lang na wala akong tinanong.
Magkano ang kailangan para maalis ang trending topic tungkol kay Ye Ching Li at ipatanggal yan? Kapitan Mu, ang trending topic na ito ay inalis na ni Senyorito G. Nasa ibang bansa si Senyorito G. Bakit niya tutulungan si Ye Ching Li? Nagsalita na rin si Chairman Shen. Pasok. Ano ang ibig sabihin nito? Chairwoman Mu, nalaman namin na kayo ang naninira kina Chairman Shen at Miss Ye gamit ang mga maling balita. Kailangan niyo pong sumama sa amin sa presinto para magpaliwanag. May mali ba sa sinabi ko? Chairwoman Mu? Nabalitaan mo ba? Ang nagpakalat ng maling balita tungkol kina Chairman Shen at Ate Ching Li ay si Chairwoman Mu pala. Nanghihinayang talaga ako para kay Ate Ching Li. Nag-alaga siya sa pamilya ni Kapitan Mu sa loob ng 7 taon, pero hindi siya tinanggap ng biyanan niya. At siniraan pa siya nito. Napakabuting tao naman ni Ate Ching Li. Medyo namimiss ko na nga siya. Kapitan Mu. Hinihintay ang ligtas na paglapag ng Mu Huayuan sa ika-2,535 araw. Masama lang ang panahon ngayon. Pansamantalang nawala ang signal, pero okay lang ako. Hihintayin kita sa bahay. Siguraduhin mong babalik ka ng ligtas para makita ako. Sige. Pero ang hindi alam ni Huayuan, pangarap ko talagang maging piloto. Kaysa sa pagiging isang piloto. O ang sabay na humarap sa panganib, ang paghihintay ng isang controller sa balita ng ligtas na pagbabalik. Ang mas lalong nagpapahirap sa akin. Huayuan. Nitong mga nakaraang araw ay madalas ang masamang panahon, kaya medyo nag-aalala ako. Kaya naman pumunta ako sa templo at kumuha ng anting-anting para sa kaligtasan mo. Hindi naman ito ang unang beses na maging piloto ako ng mga hindi ko kailangan ang mga mapamahiing bagay na yan. Huwag ka nang mag-alala ng husto. Ngayon ko lang nalaman na sa mga nakaraang taon, ako pala ang nagparamdam sa kanya ng hirap at sakit ng paghihintay. Huayuan, nakita ko sa ospital ang record ng pagpatingin ni Ate Ching Li. Pakitingnan mo. Cancer sa tiyan. Hindi maaari. Maayos naman siya palagi. Paano siya biglang magkakaroon ng cancer sa sikmura? Totoong-totoo iyon. Mismo si Dr. Zhao ang nagsabi sa akin. Siguradong? Ayaw niyang malaman na may sakit siya? Kaya niya ako iniwan, di ba? Bakit bigla yata naisipan ni Dr. G na i-treat ako sa hapunan? Bilang doktor mo, kailangan kong paalalahanan ng pasyente ko na lumabas-labas din para mag-relax. Ang restaurant na ito, natatandaan mo pa ba? Oo naman. Palagi tayong pumupunta rito noong high school. Pagkatapos maikasal, hindi na makakuha ng reservation, kaya madalang na kaming kumain dito. Ha? Bakit parang walang tao rito ngayon? Ginoong G, ang pagsasarado ng restaurant na hiniling ninyo ay naihanda na po namin ng maayos. Hoy, ikaw! Naku, halika na, pasok na tayo. Kapag kasama si Dr. G, talagang nakaka-relax. Salamat sa iyo.
Nagbook lang naman ako ng restaurant. Maupo ka. Sige. Jingli, ang tungkol sa cancer mo sa sikmura, bakit hindi mo sinabi sa akin? Jingli, tungkol sa sakit mo sa tiyan, bakit hindi mo ito sinabi sa akin? Mu Huayuan, divorce na tayo. Wala ka na ring pakialam sa mga nangyayari sa akin. Nag-aalala lang naman ako sa iyo. Natatakot ka ba na malaman kong may sakit ka? Dahil nag-aalala ka na baka may mangyaring masama sa iyo, kaya ka nakipaghiwalay sa akin? Huayuan, paano mo nalaman na gusto kong pumunta sa restaurant na ito? Ang lugar na pinili mo para sa date natin, gustong-gusto ko talaga. Kapitan mo, kaysa mag-alala sa akin, tila mas nag-aalala ka pa sa kung anong gustong kainin ng girlfriend mo at sa kung aling restaurant niya gustong kumain. Jingli, hindi ko siya girlfriend. Ikaw lang ang mahal ko. Huwag ka nang maging kampante. Ayoko nang magkaroon ng anumang ugnayan sa iyo. Kapitan mo. Pakiusap, umalis na kayo agad. Huayuan, hintayin mo ako. Pasensya na po sa nangyari. Jingli, may regalo akong ibibigay sa iyo. Puso ng karagatan? Siguradong napakamahal nito? Ang kuwintas na ito, 7 taon ko na itong gustong ibigay sa iyo. Ang kuwintas na ito, 7 taon ko na itong gustong ibigay sa iyo. Pero noong 7 taon na ang nakalipas, bigla kang nag-anunsyo ng pagpapakasal mo kay Muhuwayuan. Kaya ang kuwintas na ito ay hindi na nagkaroon ng pagkakataong maibigay pa. Ngunit ngayong hiwalay ka na. Gagawin ko ang lahat para sa pagkakataong ito. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita pipilitin na bigyan ako ng sagot. Lagi lang akong nasa likod mo para samahan ka. At rerespetuhin ko ang iyong mga desisyon. Sige. Tuloy? Pa, pinapatawag niyo po ako? Kamusta naman ang paglipad mo nitong mga nakaraang araw? Masaya po ako. Dahil ginagawa ko ang gusto ko. Ang ating yunting ay magiging international na. Kaya nag-imbita kami ng ilang banyagang airline para sa isang partnership. Ikaw ang dadalo doon para sa akin. Pagdating ng panahon, kailangan mo pa ring pamahalaan ang kumpanya. Anong klaseng trabaho ba itong ginagawa ni Assistant Lin? Tatanggalin ko na siya sa trabaho ngayon din. Wag na po. Hindi ko pwedeng iasa kay Papa ang lahat. Dahil lang sa ayaw ko siyang makita. May mga bagay na kailangan kong harapin at maranasan ng mag-isa. Kapitan Ye, ako ang kapitan ng Shenyun Aviation. Sa susunod, tungkol sa mga kaalaman sa paglipad, maaari tayong magpalitan ng karanasan? Sige po. Huayuan, tingnan mo. Narito rin si Ate Chingli. Halatang nandito lang siya para mangakit ng kung sino-sino. Kapitan Mu. Kumakatawan si Kapitan Ye sa pagdalo ng Yunting Aviation. Kanina pa siya nagpapapansin. Pero bakit wala man lang siyang kasamang lalaki? Sinong nagsabing wala siyang kasama? Sinong nagsabing wala siya? Hindi ba galing sa abroad si Ji Shichuan, Dr. G? Bagay na bagay sila ni Kapitan Ye? Oo nga, talagang perfect match sila.
Pinadala kayo ng kumpanya nyo para pag-usapan ng partnership pero nandito ba kayo para lang makichismis? Baliw. Ano bang meron kay Ye Ching Lee at pinagtatanggol mo siya ng ganyan? Maghahanda lang ako para sa speech ko. Sige. Ikaw. Ye King Lee. Tingnan natin kung paano ka pa makakaakyat para mag-speech. Hindi tayo magkaaway. Bakit mo ba ito ginagawa? Hanggat mahalaga ka pa kay Huwei Yuan, magkaribal tayo sa pag-ibig. Ye Ching Lee, hintayin mo na lang na ang pakikipagtulungan sa Yunting Aviation ay masira sa iyong mga kamay at humanda ka sa parusa mula kay Chairman Shen. Hello, dalhin niyo rito ang gown ko na nasa kumpanya. Bilisan niyo, sa lalong madaling panahon. Bilis, kailangan na ni Miss ang gown. At ngayon, mula sa organizer ng event na ito, magsasalita na ang representante ng Yunting Aviation. Hindi pa bumabalik si Ching Lee. Hindi kaya may nangyaring masama? Anong nangyayari? Magsasalita na dapat. Pero ang mga tao ng Yunting Aviation ay biglang nawala. Totoo. Ang Yunting Aviation, sa ating industriya ng aviation, ay may malaking impluensya. Bakit sila nagkamali ng ganito? Huwei Yuan, sinabi ko na sa iyo, bukod sa mang-akit ng mga lalaki, wala nang ibang alam gawin si Ate Ching Lee. Ngayon ay nagtatago na siya na parang duwag. Ye Ching Lee, tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Nandyan ba ang representante ng Yunting Aviation? Paumanhin. Ang numerong inyong tinatawagan ay hindi maabot. Huwei Yuan, anong balak mong gawin? Ikaw ang presidente ng Huwei Yuan Aviation. Ang mga nangyayari sa Yunting Aviation ay wala nang kinalaman sa iyo. Gusto mo bang pati ang Huwei Yuan Aviation ay mapahiyarin? Ang mga ginagawa ko ay hindi mo kailangang turuan. Ano na namang nangyayari? Bakit? Dapat ay kinatawan ng Yunting Aviation ang magsasalita, pero bakit si Dr. G ang umakyat? Oo nga, pero narinig ko na si Dr. G ay matagal nang may gusto kay Kapitan Ye, kaya hindi na nakakapagtaka kung siya ang magsalita para kay Kapitan Ye. Pero bakit ang Yunting Aviation ay biglang umatras sa huling sandali? Hindi naman siguro ganoon, di ba? Mga ginoo at binibini, ako po si Ji Shichuan. Dahil hindi nakatayo ang kinatawan ng Yunting Aviation para magsalita, humihingi po ako ng paumanhin sa inyong lahat. Dapat lang po talaga kaming humingi ng paumanhin sa lahat. Pasensya na po kung pinaghintay namin kayo. Pasensya na po. Pinaghintay ko kayo ng matagal. Napakaganda, napaka-elegante niya. Kapitan Ye, noong suot niya ang uniforme ng kapitan, napakagilas niya tignan. At ngayong nakagown, napaka-elegante pa rin niya. Sa ganoon kaikling oras, saan kaya siya nakakuha ng bagong gown? Salamat po. Ye Ching Lee, naayos mo man ang problema sa gown, ano naman ngayon? Wala sa iyo ang papel ng talumpati. Tingnan natin kung paano ka magsasalita. Anong nangyayari rito? Hindi ba marunong magbasa ang kinatawang ito? Bumaba ka na kung hindi ka makapagsalita.
Magandang hapon po, mga ginang at ginoo. Magandang hapon, mga ginang at ginoo. Ako si Yeching Lee at isa ako sa mga piloto ng Yunting Aviation. Paano nangyari ito? Salamat po. Naka-Ingles ang lahat ng paliwanag, iba talaga ang antas ng Yunting Aviation, talagang kakaiba. Hindi nakapagtatakang kaya nilang pasukin ang pandaigdigang merkado. Oo nga, puno talaga ng mga mahuhusay na tao ang kumpanya nila. Nag-aalala ako sa iyo kanina. Pero mukhang nag-overthink lang ako. Napakagaling ng ginawa mo ngayong araw. Salamat. Yeching Lee, hindi kita titigilan. Huayuan. Yeching Lee, hindi ko akalaing bukod sa pag-akit sa mga lalaki, ay may ibubuga ka rin pala. Masyado kitang minaliit. Ngayong alam mo na, bakit nagagawa mo pang magmayabang sa harap ko? Sa susunod, umiwas-iwas ka na lang sa akin. Ikaw. Huwag kang magmalaki sa harap ko. Yeching Lee. Huayuan. Ngayong beses, maliit na sugat lang ito. Mag-iingat ka na sa susunod. Sige po. Sabi ko naman sa'yong ayos lang ako, pinilit mo pa rin akong dalhin dito para magpa-check up. Mo Huayuan, ang tanging dala mo lang kay Chingli ay panganib at sakit. Kaya mula ngayon, pakiusap, lumayo ka na sa kanya. Si Chuan. Para sa nangyari ngayong araw, maraming salamat. Umuwi ka na para makapagpahinga. Chingli, nung papalapit sa akin ang sasakyan, parang naintindihan ko na ang kawalan ng pag-asa nung maaksidente ka at nawala ang bata. Patawad. Dapat ka talagang humingi ng tawad sa batang iyon. Ang tungkol sa operasyon mo at chemotherapy para sa sakit mo sa tiyan. Nalaman ko na rin ang lahat kay Dr. Zhu. Paano ba nalaman ang tungkol sa sakit ni Chingli? Mga 6 na buwan na ang nakalipas, Kapitan Mu. Noong una, handa na si Yeking Lee para sa iyong paglipad. Naitigil na ang kanyang pagpapagamot. Napakabuting asawa. Sayang naman. Habang nasa proseso ng gamutan, makakaramdam ng pagkahilo at pagsusuka, pati na ang pananakit ng buong katawan. Mabuti na lang at nalampasan niya ang lahat bilang dati niyang doktor. Kampante na ang loob ko ngayong balitang magaling na siya. Chingli, simula ngayon ay hindi na kita muling pababayaan. Gagawin ko ang lahat para magampanan ang tungkulin ko bilang asawa. Tungkol sa ating diborsyo, maaari ba tayong magbalikan? Sinabi ko na sa'yo, hindi na kita mahal. Hindi kita mapapatawad at mas lalong hindi na tayo magkakabalikan. Dahil ba ito kay Jiang Xiao? Wala kaming ginagawang masama at wala akong nararamdaman sa kanya. Pwede ba? Huwag ka nang gumawa ng eksena? Ikaw ang gumagawa ng eksena. Maliwanag na ang isip ko ngayon. Lahat ng gamit ko sa villa, itapon mo na. Hindi ko na kailangan ang mga iyon. Yeching Lee? 7 taon na tayong kasal at sanay na tayo sa isa't isa. Kapag umalis ka, paano ko mag-isang haharapin ang buhay sa hinaharap? Mu Huayuan, masyadong makasarili ka talaga. Hanggang ngayon, sarili mo pa rin ang iniintindi mo. Dapat lang na mawala sa iyo si Chingli.
Ang aking kapitan mo, 10 araw na kitang sinasamahan sa paglipad. Kung magpapatuloy pa ito, baka magkasakit ka. Magpahinga ka muna bukas. Why, Yuan? Nag-aalala lang ako sa'yo? Para lang ba sa isang Yeching Li ay kailangan mong magkaganito? Ang ibig kong sabihin, habang si Ate King Lee ay single pa sa ngayon, humanap ka na agad ng paraan para makuha mo siyang muli. Dahil kung hindi, kapag nagpakasal na siya sa ibang lalaki, ay baka wala ka na talagang pagkakataon. Ang hadlang sa pagitan namin ni Yeching Li ay ang Ji Shichuan na iyon lang. Alam ko na ang dapat kong gawin. Direktor, may pabor po sana akong hihilingin sa inyo. Sa inyong center hospital, yung kakabalik lang mula sa abroad na si Ji Shichuan, pabalikin niyo siya sa abroad para mag-aral uli. Kahit anong kondisyon ay papayag ako. Kapitan mo, sa bagay na iyan ay wala po akong kapangyarihan. Sabi ko, kahit anong kondisyon ay pwedeng hingin? Siya po ay ang anak ng ating chairman. Ano? Si Ji Shichuan ay si Senyorito Ji? Tama po kayo. Kaya naman pala pareho silang mga senyorito at ako lang ang nagmukhang tanga rito. Ji Shichuan ay ang senyoritong si pamilyang Ji. Matagal na niyang itinatago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Gusto ka lang niyang paglaruan at pagkatapos ay iiwan ka rin niya. Hindi ko kailanman inalintana ang kanyang pagkatao. Kaya pakiusap, kapitan mo, huwag mo na akong puntahan dito at huwag mo nang gambalain ang trabaho ko. Wala kang pakialam sa pagkatao ni Ji Shichuan pero ano ba ang talagang mahalaga sa iyo? Qingli, bumalik ka na sa Huayuan Aviation. Pakiusap naman. Tutulungan kitang matupad ang pangarap mong maging piloto muli. Muhuayuan, tapos na ang lahat sa ating dalawa. Hayaan mo na ako at palayain mo na rin ang sarili mo. Sa iyong karera sa industriya ng paglipad, walang maitutulong si Ji Shichuan sa iyo? Bakit mo ba siya pinili? Sinong nagsabing hindi ko kaya? Hanggat gusto ni Qingli, maaari ko siyang igawa ng sariling airline company. Mu Huayuan, minahal ka ni Qingli sa sarili niyang paraan sa loob ng 10 taon. Minahal ko rin siya sa sarili kong paraan sa loob din ng 10 taon. At dahil hindi mo siya pinahalagahan, hayaan mong ako ang magbigay sa kanya ng pagmamahal at respeto. Qingli. Kapitan mo, pakiusap, umalis ka na. Kung hindi ay magpapatawag na naman ako ng security. Dr. G, ay mali? Dapat pala ay tawagin kitang Senyorito G. Pasensya na. Itinago ko sa iyo ang tunay kong pagkakakilanlan. Dahil iniligtas mo ang buhay ko, patatawarin na kita ngayon. Bakit mo pala ako pinuntahan ngayon? Kailangan mo nang pumunta sa ospital para sa check-up. Senyoritang Ye? Kapitan mo, sana ay maayos mo na ang lahat dahil ayokong masaktan muli si Qingli. Huayuan, pwede ba akong pumunta sa bahay mo ngayong gabi para samahan ka? Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na gawin iyan? Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na gawin ito? Ako. Jiang Xiao. Hindi ko akalain na sa likod ng mabuti mong anyo, ganito pala ang tunay mong mukha. Gusto mo bang mapahamak si Ye Qingli? Huayuan, pakinggan mo ang paliwanag ko. Tama na. Plano mo ang lahat ng ito. Ikaw din ang dahilan kung bakit palaging nasasaktan si Ye Qingli. Pumunta ka na sa HR ngayon at magbitiw ka na sa trabaho. Ayaw na kitang makita pa. Huayuan, kailangan ko ang trabahong ito. Huwag mo po akong tanggalin, please. Wala na itong pag-uusapan pa. Muhuayuan, ikaw ang nagtulak sa akin dito. Tita mo? Buntis ako sa anak ni Huayuan. Pero palagi na lang si Ye Qingli ang iniisip niya. At ayaw niyang tanggapin kami ng anak ko.
Kalokohan! Mukhang nakalimutan nyo na ako pa rin ang nasusunod sa pamilyang mo. Simula bukas, lilipat ka na sa pamilyang mo. Mu Huayuan, kapag nakatira na ako sa pamilyang mo, magiging madali na ang pagbuo ng bata. Itsa-check kita. Sige po. Masakit ba? Paano rito? Anak, ipinagdalhan kita ng sabaw. Ma! Tita, Anak, bakit hindi kayo nagsasara ng pinto habang may ginagawa? hindi po. Ma! Ano bang sinasabi nyo? Nagsasagawa lang ako ng check-up. Opo, tita. Pasyente po ako ni Sichuan. Sinitsek lang po niya ang kalagayan ko. Tinatawag niyang Sichuan ang anak ko? Mukhang silang dalawa ay may espesyal na ugnayan. Iha, may boyfriend ka na ba? Iha, may boyfriend ka na ba? Ma? Sige, hindi na ako magtatanong. Ito ang soup na niluto ko para sa inyo. Tikman mo na agad. Salamat po, tita. Hindi ba sabi mo, ay chicken soup ang dala mo para sa amin? Masarap ba? Kapag pumunta ka sa bahay namin, ipagluluto ka ulit ni tita. Ang mga pananaw ninyong mga kabataan, naiintindihan ni tita. Ayaw niyo na ang mga magulang ay masyadong nagmamadaling magpakasal o magkaanak kayo. Si tita naman, bata pa rin naman, kaya hindi ko pa iniisip ang mga iyon. Sa totoo lang. Huwag na. Tara, isasama ka ni tita na mag-shopping. Kapag naging masaya ang babae sa pag-shopping, pati sakit niya igagaling. Tara na. Teka lang po. Ito ang perlas na badiwang. 10 lang ang ganito sa buong mundo. 10 milyong dolyar ang halaga ng bawat isa. Bumili ako ng isa. At balang araw ay ibibigay ko ito sa apo ko. Salamat po, tita. Qingli, itong siyam na perlas na badiwang ay ituring mong regalo ni tita. Sa unang pagkikita natin, sana ay huwag mong tanggihan. Sana rin ay maging maayos ang pagsasama niyo ng pasaway kong anak habang buhay. Tita, masyadong mahalaga po ito. Ye Qingli. Ye Qingli. Mukhang pagkatapos mong iwan ang Chairman Shen, ay nakahanap ka na agad ng bagong pamilya. Anong panlilin lang ang ginawa mo? Para bilhan ka niya ng 10 milyong dolyar bawat piraso na. Perlas na badiwang? At siyam pa talaga? Madam Mu, kapag hindi mo alam ang buong katotohanan, huwag ka na lang magsalita. Nagagawa mo pa akong pangaralan? Dahil sa iyo ay dinala ako sa pulisya, hindi pa nga kita pinagbabayad para sa perwisyong idinulot mo. Tama. Si tita mo ay nakatatanda sa iyo. Alam mo ba na dahil sa iyo ay nakulong si tita mo ng 3 araw? Iginagalang ko siya bilang nakatatanda. Pero wala siyang karapatang gumawa ng masasamang chismis tungkol sa akin. Ang pagkakulong niya ay isang leksyon para sa kanya. Ikaw? Nga pala? Ye Qingli, nanatili ka sa aming pamilyang Mu ng 7 taon, pero kahit isang anak ay hindi mo kami nabigyan. Buntis na si Xiao, at malapit na akong magkaroon ng apo. Kung ganoon, binabati kita. Nakakahiya ang ugali nila. Qingli, mabuti na lang at nakawala ka na. At iniwan mo ang pamilyang mo na yan. Dahil kung hindi, magdurusa ka lang ng husto. Sino ka ba sa akala mo? Para husgahan ang aming pamilyang Mu? Mula sa pamilya ng mga manggagamot ng Nancheng. Si pamilyang G. Kayo po pala si Mrs. G. Kayo po ba si Mrs. G? Mrs. G. Pasensya na po sa nangyari kanina. Tinuturuan ko lang po ng leksyon ang walang hiyang babaeng ito. Mrs. G, huwag na huwag po kayong magpapaloko sa babaeng iyan. Totoo po ang lahat ng sinasabi ko. Pinalayas siya ng aming pamilyang Mu at pinalabas ng bahay bilang isang babaeng iniwan. Hindi pa siya makabuo ng anak, kaya wala siyang anumang silbi. Ganun ba? Kung ganoon, ay kailangan ko ngang
Pag-isipan uli ang lahat. Makabagong panahon na ngayon. At ang lalaki ang palaging nasusunod. Pero naniniwala pa rin kayo na ang babae ay para lamang sa gawaing bahay at doon lamang masusukat ang halaga ng isang babae. Ang lalaki at babae ay dapat na may respeto sa isa't isa. Mrs. G, hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Pero ang naririnig ko ay iyon talaga ang punto mo. Puro ganyan ang laman ng mga isipan nyo. Kaya nararapat lang na habang buhay ay manatili kayong maliit na kumpanya ng eroplano. Chingli, babae rin si tita, kaya naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Nagdusa ka sa pagsasamang iyon. Kung mapapabilang ka sa pamilya namin, sinisiguro ni tita na magiging maginhawa ang buhay mo. Mrs. G? Tama na. May sarili akong paninindigan. At hindi ko kailangang marinig sa iyo kung ano ang totoong nangyari. Para sa akin, kahit gaano pa kabuti ang isang tao, kapag nanggaling sa bibig nyo, ay nagmumukha silang masama. Tama. Ang mga taong katulad nila ay magaling lang magbaligtad ng katotohanan. Chairman Shen, Si Mrs. G ay isang taong bukas ang isip at ako ay lubos na natutuwa. Mrs. G, ang mga sinabi ko kanina, maaari mong hindi paniwalaan, pero si Ye Qingli ay naging simpanan ni Chairman Shen at iyon ang katotohanan. Nakatira siya sa Shen Residence at may mga kumuha ng litrato sa kanya doon. Isang kahiyahiyang kabit na naglakas loob pang siraan si Qingli. Sa tingin ko, gusto mong madala sa presinto. Chairman Shen, ano po ba talaga ang relasyon ninyo ni Qingli? Baka naman po pwedeng ipaliwanag niyo sa amin. Sige, ngayon ay lilinawin ko sa harap ng lahat ng taong naririto. Si Ye Qingli ay ang anak ko na si Shen Huiping. siya ang anak ng pamilyang Shen. Imposible. Ye ang apelyido niya at hindi Shen. Paanong naging anak siya ng pamilyang Shen? Iyon ay dahil bata pa lang ako, ginamit ko ang apelyido ng nanay ko. Ano? Paanong nangyari iyon? Ang anak ko ay nanatili sa inyong pamilyang Mu sa loob ng 7 taon, pinagsilbihan kayo, at nagdusa sa loob ng 7 taon. Hindi niyo alam na bilang isang ama, sobrang sakit ng nararamdaman ko. Pa, pasensya na po. Kasalanan ko po ito. Hinding-hindi ko na po ulit gagawin ang ganitong kamalian. Kapag sinubukan niyo pang apihin ang anak ko, sisiguraduhin kong ang inyong Huayuan Aviation ay tuluyang malulugi. Naku naman, ano ba itong nangyayari? Tita, hintayin mo ako. Qingli, ang paghihirap mo sa loob ng maraming taon ay hindi kinilala. At sa huli ay siniraan ka pa ng ganyan. Nag-aalala si tita sa iyo. Tapos na ang lahat. Gaganda pa ang buhay ko sa hinaharap. Sigurado yan. Salamat po sa kabutihan niyo, tita. Pero ang ganito kamahal na regalo, hindi ko pa rin po pwedeng tanggapin. Hindi na kita pipilitin. Kahit ano pang gusto mo sa hinaharap, bibilhin ko para sa iyo. Madam G, pinagaling ng anak niyo ang sakit ng anak ko. Hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataong magpasalamat. Bakit hindi natin isama ang anak niyo ngayon at mag-dinner ang ating dalawang pamilya? Sige, mukhang ayos yan. Ye Qingli ang anak ni pamilyang Shen? Sabi ko na nga ba, paano siya magkakagusto sa isang matandang lalaki? Ako lang ang mahal niya. Huayuan, may masamang nangyari. Naglabas ng pahayag ang Yunting Aviation. Napuputulin na nila ang ugnayan sa ating kumpanya. Pati ang ibang kumpanya ay kumakampi na rin sa kanila. Mag-isip ka bilis kung anong gagawin natin. Hindi ba't ikaw naman ang may kasalanan nito? Sinisisi mo ba ako ngayon? Umalis si Ye Qingli. Hindi ba't may kasalanan ka rin? Tita, bakit hindi ko na lang muna isama si Huayuan para magbakasyon at ikaw muna ang mamahala sa kumpanya? Pagbalik ko, sinisiguro kong ibabalik ko ang isang masigla at punong-puno ng buhay na Huayuan. Sige. Alagaan mo rin ng mabuti ang iyong pagbubuntis.
Itong si Jiang Xiao naman talaga. Sinabihan siyang isama ka para maglibang, pero umalis siyang mag-isa. Mu Huayuan, pwede bang magpakatatag ka naman? Ma, sabi ni Qingli noon, sasamahan niya ako habang buhay. Kung alam ko lang sana na si Ye Qingli ay si tagapagmana ng pamilyang Shen, hindi sana ako nagkaroon ng masamang tingin sa kanya. Ayaw niya talagang sabihin. Kung magagawa mo lang na muling makuha si Ye Qingli, baka may pag-asa pa ang negosyo ng ating pamilyang Mu. Qingli, pwede bang magkaayos na tayo? Ako ang senyorito mo, at ikaw ang tagapagmana ng pamilyang Shen. Bagay tayo dahil pareho ang ating katayuan sa buhay. Parehong katayuan? Ang maliit na yaman ng pamilyang Munyo, hindi kailanman papansinin ng pamilyang Shen namin. Qingli, pwede bang huwag ka na magsalita ng ganyan? Ikaw lang ang tanging mahal ko. At ikaw lang ang mananatiling manugang ng pamilyang mo. Pero 3 araw na ang nakalipas, mismong ang nanay mo ang nagsabi na si Jiang Xiao ang tunay na manugang ng pamilyang mo. Kalokohan lang ang lahat ng sinabi niya. Kalokohan? Nagdadalang tao si Jiang Xiao sa anak mo. Kalokohan pa rin ba ang tingin mo roon? Anong anak? Mula noon hanggang ngayon ay hindi ko siya kailanman ginalaw, kaya paano magkakaroon ng anak? Noon, hinayaan mong manatili si Jiang Xiao sa tabi mo, at ngayon naman ay itinatanggi mo siya. Nakakadismaya ka. Pwede bang maging mature ka naman, magkaroon ka ng paninindigan at responsibilidad bilang lalaki? Qingli, may flight pa ako, aalis na ako. Qingli, bakit ang lupit mo sa akin? Ano ang kailangan kong gawin para lumingon ka uli sa akin? Bitiwan mo ako, pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Bitiwan mo ako. Okay ka lang ba? Oo. Yi Qingli, bakit sa iba ka napakabait, tapos sa akin ay ganito kakalamig? Kailangan ko bang ilabas ang puso ko para lang mapatunayan sa'yo? Ang huli mong pagmamahal ay wala ng halaga. Kapitan mo, naging malinaw na ang mga sinabi ni Qingli. Hindi na siya lilingon pa. Kaya pakiusap, huwag mo na siyang guluhin. Bakit? Bakit ang laki na ng ipinagbago mo? Akala mo ay lagi lang akong nagagalit sa iyo. Pero ang totoo, mula nang magdesisyon akong iwanan ka, iyon ang sandaling tuluyan na akong nadismaya sa iyo. Ikaw mismo ang hindi nagpahalaga. Huayuan. Sa pagbabalik ko galing bakasyon, marami akong dinalang regalo para sa'yo. Jiang Xiao, habang nasa bahay lang si Huayuan, malungkot siya at nag-iisa. Samantalang ikaw, wala man lang pag-aalala, sa halip ay nagpunta ka pa para magbakasyon. Ma, nabili na po ang mga tiket, paano naman po kung masasayang lang? Ang galing nyo talagang magdahilan. Ang mga babae ay dapat na nag-aalaga sa asawa at anak at nag-aasikaso sa pamilya. Sa ginagawa mong iyan, hinding-hindi ka talaga mapapantay kay Ye Qingli. Kung gustong-gusto niyo po siya, bakit hindi niyo siya hanapin at pabalikin? Ikaw, Huayuan, bakit hindi mo man lang ako kampihan? Mu Huayuan, sa taong ito hindi na kita balak mahalin pa. Aling Zhao? Noong ika-31 ng Oktubre, ano ba ang nangyari sa loob ng bahay? Hayaan niyo pong mag-isip ako. Iyon po ang araw na naospital ang matandang madam dahil sa sakit sa bato. Noong araw na iyon, ang madam ay abalang-abala sa pag-aasikaso sa ospital.
Ay, hello po. Itatanong ko lang po kung nasa anong palapag ang botika. Nasa ikalawang palapag po, sa A003. Salamat po. Huayuan, sa wakas ay dumating ka rin. Huayuan. Muhuayuan. Inaalagaan ko ang iyong ina. At ginagawa ang lahat para sa pamilyang ito. Habang ikaw naman ay may kasamang ibang babae at nagpapalalim ng inyong ugnayan. Nasaan ka? Sa kumpanya. Kailan pa naging bahagi ng trabaho ng isang piloto ang mga usapin sa ospital? Ye Qingli, talagang sinusundan mo pa ako. Pwede mo ba akong bigyan ng kaunting laya? Walang kwenta. Ye Qingli, kahit nakita mo na ang lahat, bakit kailangan mo pang tumawag? Pinapahiya ko lang ang sarili ko. Ye Qingli, wala kang utang na loob. Kunin mo na agad ang gamot ko. Gusto mo ba akong hayaang masaktan ng husto? Senyorito, may isa pa po akong sasabihin. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin ito. Magsalita ka. 3 taon na ang nakalipas noong bagong taon. Nasa ospital po ang ina ng madam at sinabing hindi na siya magigising, kailangan nang itigil ang gamutan at alisin ang kagamitan sa paghinga. Noong oras na iyon, tinatawagan kita. Pero wala kang sagot, kaya ang madam ay nag-iisa nang mawala ang kanyang ina. Inatid na niya ang kanyang ina. Monsieur, ang iyong ina ay mayroon ng palatandaang wala na siyang pag-asa. Kung itutuloy ang mga gamot, lalo lamang siyang mahihirapan. Ang pinakamainam na solusyon ay ang hayaan na siyang mamahinga ng payapa. Pinapunta ka ni Chairman Shen para masilayan siya sa huling pagkakataon. Madam. Nakausap mo na ba si Senyorito? Hindi pa po. Mama? Senyorito, kung sumipot ka lang sana noon, hindi sana kayo ni Madam umabot sa ganitong sitwasyon. Ye Qingli. Pasensya na. Kasalanan ko ang lahat. Patawarin mo ako. Jiang Xiao, alam mo namang hindi ka buntis, pero ang lakas ng loob mong lokohin ako. Tama, niloko nga kita. Dahil hindi ka naman buntis, kunin mo na ang mga gamit mo. At lumayas ka sa aming pamilyang mo. Ang marangyang buhay na ito ay hindi para sa isang gaya mo. Hindi mo man lang mapapantayan ang isang ikasampu ni Ye Qingli. Sa dami ng mga reklamo nyo, hindi nakapagtataka na si Ye Qingli ay nilayasan ang pamilyang Munyo. Ikaw, alam ko na sa ngayon hindi mo na siya mapapabalik. Kayo at si Ye Qingli ay talagang hindi magka-level. Masyadong mataas ang pamilyang Shen para sa inyo. Ngayon, wag mo na akong hamakin dahil hindi rin kita hahamakin. Ang kapal ng mukha mo, wala kang karapatan na pangaralan ako. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Ngayon, hindi kita uurungan. Tama na po. Ay nako, tumigil na kayo. Huayuan, si tita po ang unang nagsalita laban sa akin. Tama na. Aling Zhao, ilabas niyo siya rito. Muhuayuan, anong ibig mong sabihin? Noong kailangan mo pa ako, sunod-sunuran ako sa iyo. Ngayong sawa ka na, palalayasin mo lang ako. Muhuayuan, napakasama mo talaga. Buti nga at iniwan ka ni Ye Qingli. Isinusumpa ko ang inyong pamilyang mo na hinding-hindi na uunlad ang negosyo nyo. At isinusumpa kita na hinding-hindi ka na makakahanap ng pag-ibig kailanman. Ay nako. Anong kamalasan ito? Ano ba itong nangyayari? Bakit ang ating pamilyang mo ay naging ganito? Ang ating pamilyang mo, mawawala na ba talaga ang lahat?
Magsalita ka naman. May magandang balitang hatid ang pamilyang Shen. Ang panganay na anak na si Ye Qingli ay nakatakdang ikasal sa tagapagmana ng pamilyang Ji na si Ji Shichuan sa araw ng bukas. Huai Yuan, naisip ko na kung itinuring ko lang ng mabuti si Qingli, siguradong ang pamilyang Mu natin ay hindi magiging ganito kamalas. Naaalala ko pa noon, katatapos ko lang operahan sa bato. Bakit puro ganito na lang ang pagkain? Ma, katatapos niyo lang po kasi ng operasyon, kaya sinadya ko pong gawing simple lang ang luto. At ipinaglaga ko rin po kayo ng barley water. Sino namang iinom ng barley water na yan? Aling Zhao, kunin mo ang mga gamit at sumama ka sa akin sa labas. Ma, Ako itong naging matandang ulyanin na siyang nagtaboy sa isang mabuting manugang palabas ng bahay na ito. Huai Yuan, maaari mo bang pakiusapan si Qingli? Pabalikin mo siya. Hindi kakayanin ng pamilyang Mu natin nang wala siya. Susubukan ko na lang uli. Pa, pinapatawag niyo po ba ako? Maupo ka. Balang araw, ibibigay sa iyo ni Papa ang airline company para ikaw na ang mamahala rito. Ayoko po. Huwag ka munang tumanggi agad. Itinayo ni Papa ang airline na ito para rin sa mama mo. Kaya lang, mabilis dumating ang aksidente. Sa huli, wala na rin ang mama mo. Matanda na rin si Papa. Kaya kapag ipinamahal ako na sa iyo ang kumpanya, magiging kampante na ako. Ito na rin ang magsisilbing lakas mo. Kung sakali mang ang batang iyon na si pamilyang Ji ay maging katulad din ng walang hiyang si Mu Huaiyuan, si Papa, kahit na naka-wheelchair na balang araw, susunduin pa rin kita pabalik. Sabi niyo yan ha? Bukas na ang seremonya ng engagement. Sasamahan muna kita para bumili ng maayos na suit. Sige. Qingli! Qingli, ang lahat ng ginawa mo para sa pamilyang Mu noon, alam ko na ang lahat. Alam ko na talagang nagkamali ako. Pakiusap, bumalik ka na, maaari ba? Qingli, alam din ni Mama na nagkamali siya. Sa lahat ng taon na tiniis mo ang masama kong ugali, inalagaan mo pa ako ng buong puso. Basta bumalik ka lang, pagsisilbihan ka namin ni Aling Zhou. Anong nangyayari rito? Hindi ba mga tao ito ng Huayuan Aviation? Bakit sila nakaluhod sa harap ni na Chairman Shen at Senyorita? Ano pa nga ba ang dahilan? Nabalitaan ko na noon ay sobrang naapi si Senyorita sa loob ng pamilyang Mu nila. Ngayong alam na nila ang totoong katayuan ni Senyorita. Ngayon lang sila hihingi ng tawad. Ang sasama talaga ng mga lalaki. Hindi marunong magpahalaga habang nasa kanila pa. Kung kailan wala na, tsaka magsisisi. Magsisilbi? Sino ang may kailangan ng serbisyo nyo? Mu Huaiyuan. Dahil sa iyo, handang putulin ni Qingli ang relasyon naming mag-ama noon. Ang lahat ng nangyayari sa pamilyang Mu nyo ngayong araw na ito ay nararapat lang sa inyo. Kayo sa pamilyang Mu, nararapat lang sa inyo ang lahat ng nangyayari sa inyo ngayon. Qingli, Chairman Shen, kung gusto niyo kaming murahin, sige lang, gawin niyo na. Mu Huaiyuan, hindi mo ba kayang itigil ang pagiging matigas ang ulo? Ayaw na kitang makita. Qingli, naging masyado akong kampante sa sarili ko. Binaliwala ko ang mga sakripisyo mo para sa akin at palagi pa kitang pinaparamdam na wala kang kwenta. Alam ko na talagang nagkamali ako. Nakikiusap ako sa inyo. Patawarin niyo ako. Kung hindi ba ako ang panganay na anak ng pamilyang Shen, at kung hindi namin palaging nalalamangan ang Huayuan Aviation, magagawa niyo pa rin ba ang humingi ng tawad at aminin ang inyong pagkakamali? Walang kinalaman dito kung ikaw man ang panganay na anak ng pamilyang Shen o hindi. Hemp, napaka-ipokrito. Di ba may nagsabi noon na kayo sa pamilyang Mu ang tunay na mayaman? Ngayon, kayo na ang tunay na katawa-tawa. Qingli, nakikiusap ako. Bigyan mo pa ang pamilyang Mu ng isa pang pagkakataon. Tinitiyak ko, nababawi ako sa lahat ng mga naging pagkakamali ko noon. Hindi lahat ng paghingi ng tawad ay karapat-dapat patawarin. Magkaniya-kaniya na lang tayo. Tay, tara na. Qingli, kahit gusto mo man o hindi,
Simula sa araw na ito, maghihintay ako sa iyo hanggang sa magbago ang isip mo. Pa, sa suot mong suit na yan, hindi pa rin nababawasan ang kisig mo gaya noon. Magaling talaga ang panlasa ng anak ko. Kapag nakaranas ka ng hirap sa hinaharap, sabihin mo agad kay Papa. Laging nasa likod mo si Papa para protektahan ka. Sige po. Qingli? Naghihintay sa labas si Assistant Lin. Babalik na muna si Papa sa opisina. Ayaw ko namang maging hadlang sa inyong dalawa. Tito, mag-usap lang kayo ng maigi. Qingli, Salamat. akala ko pagkatapos mo masaktan, hindi mo natatanggapin ang panliligaw ko. Hindi ko hahayaan na dahil sa isang beses na pagkabigo, ay kukulong ko na lang ang puso ko sa isang hawla. Dahil sa nakaraan kong kasal, natutunan ko na. Ang pagkilala sa halaga ng bawat isa at ang pagbibigay ng respeto, ang pundasyon ng isang maayos na pagsasama. At ikaw, hindi mo ako binigyan ng kahit anong limitasyon. Pinaramdam mo sa akin ang iyong pagkalinga at pag-unawa. Qingli, bagaman tinanggap mo na ang alok kong pakikipag-engagement, ngunit pakiramdam ko pa rin ay, hindi dapat mawala ang tinatawag nating seremonya. Inaasahan ko rin na sa ganitong paraan ay mababawasan ang sakit na naranasan mo noon. Qingli, payag ka bang magpakasal sa akin? Oo, payag ako. Qingli, salamat! Dahil mula pa nung kabataan ko hanggang ngayon, ang 10 taon kong paghanga ay nagkaroon na ng kasagutan. Salamat din sa iyo. Dahil sa isang sulok na hindi ko alam, ay minahal mo ako sa loob ng 10 taon.